Run! 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 Baklang bully, iyak sa mga artist. Nasaktan si Percy Tabi sa isang artist na si Richard Art sa social media tungkol sa kanyang napakagandang art na ginaya niya si Percy Tabi na kuhang-kuha talaga ang mukha. Iyak naman kay Boy, iyak itong buling akla. Ipininta din yung magandang babae, ang resulta si Percy Tabi. Idadamay daw si Boy Iyak sa pagsampa ng kaso. Patay tayo diyan. Yan na nga ho yung sinasabi ko eh. Huwag niyo gawin sa kapwa yung ayaw niyong gawin sa'yo. Hindi po pwedeng kayo lang ang bully. Hindi po pwedeng kayo lang ang mambastos. Hindi po pwedeng kayo lang ang laging ah, nananakit ng damdamin ng isang tao. Wala naman talagang intensyon na masaktan ka, Percy Tabi. That's part of their content. No? Nasa social media tayo ngayon, yung mga content creator, ang mga yan, mga artist. Kamalas mo, ikaw na pagtripan. Karma, inabot ng baklang bully na ito. Yan ang sinasabi sa kabastusan mo sa mga Duterte, sa mga kalyado ng mga Duterte, ayan ang napala mo. Tangina, caricature lang, umiyak ka. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Dalawang artist po ang ating pag-uusapan ngayon dahil ito po yung mga gumuhit ng katawang lupa, mukhang kabayo na ni Percy Sindanya na alam naman natin akbayan representative party list po ito. Grabe yan, makapambastos sa mga Duterte, makapambastos sa kay Inday Sara, sa mga kampi ng mga Duterte. Walang preno yung bungangang tabingi na yan eh. So ngayon, sa simpleng sa simpleng guhit lang ng mga content creator dyan sa social media, nasaktang ang buwang at gusto pang magsampa ng kaso. Diyos ko, iyakin tong mga animal, no? Pero kayo ang babastos ninyo sa mga Duterte, ay hindi man kayo kinakasuhan, hinayaan lang naman kayo, pinagtatawanan nga lang ho ninyo si Tatay Digong, no, Inday Sara. Pero hito ngayon, may mga netizen na hindi ko alam kung mga DDS ang mga to, no? Pero napagtripan ka kasi, madaldal ka kasi sa social media, no? Sa kaganda ng guhitin eh. Alabas pa muna natin yung mga guhit ng mga artist na ito. Dalawang artist, no? So, yung isang artist, ito po yun, si Richard Art. Galing ko, gumuhit. Ayan. Ginuhit si Percy Tabi. Yung original na picture, yung naipinta, nakatabingi na. Ito ay art para sa akin. Ito ay isang talent ng isang Filipino artist, no, na ipinamalas niya, na idinaan niya sa pagpipinta ang kanyang kritisismo. Ito ay part of criticism sa isang politikong nakatabingi ang panga. At hindi po yan ipinagbabawal. Wala pong illegal dyan sa mga caricature. That's freedom of expression. Nasa Bill of Rights po yan. Nasa baba. Sa baba. Article 3, Section 4. So wala pong illegal dyan at wala pong masama. No? Kung yun ang kanyang expression na gusto kang ipinta at yung pinta niya ay sa pamamagitan ng caricature ang resulta, huwag kang umiyak. Nasa demokrasyang bansa ko tayo eh.
lalo na po kayo ay mga politician po kayo, huwag masyadong iyakin. Yan po yung pinalagan niya. So ito naman po yung art ni ni Boy Iyak. Idol ko talaga to si Boy Iyak eh. Alam mo si Boy Iyak eh, pag nilagay mo yung mukha doon, kunyari, sexy, ang lalabas iba. Yan yung estratehiya nila na bilang isang content creator. Okay, ito naman yung pinta ni Boy Iyak. Ayan, no? Pero ang resulta parang si Ninyo Barsaga eh. May magandang babae nakalagay, no? Yun yung ginagaya niya. Pero yung resulta si Percy Sindan niya. Alam mo, maging proud ka Percy Sindan niya kasi ikaw yung nagiging subject, no? Ng mga artist, ng mga content creator sa social media. So, ibig sabihin, sikat tsupoy ka. Sikat ka sa kalukuhan. Eh, panay ka batikos sa mga Duterte, talagang pag binatikos mo kasi ang mga Duterte, talagang sisikat ka, marami kang bashers. So ito, in response lang din po siguro ito sa mga ginagawa mo bilang isang kongresista. So wag naman masyadong iyakin. Yan po, nilabas ko yung art ni Boy Iyak, pero deleted na po yan kay Boy Iyak. Kahit bipinsa, takot siguro si Boy Iyak. Huwag kang matakot, Boy Iyak. That's part of freedom of expression at freedom of speech. Kayong mga artist, sige lang. Kasi nga sila naman, may mga artist din naman sila, mga dilawan, pinklawan eh. Ginuguhit nila si Tatay Digong, iba yung resulta. No? That's part of our democracy. Huwag kayong matakot eh. Panindigan niyo po yung artist, yung art ninyo bilang isang artist. Marami pong humahanga sa inyo. May mga kakaibang talento. Eh, ang problema nga lang po, itong hinayupak na persisindan niya, masyadong iyakin. Hindi siguro niya matanggap-tanggap na ganyan ang mukha niya. Ganyan talaga yung mukha mo, Perse. So, hindi po mababago yan. Kung kayo makapambuli, sobra-sobra eh. Okay. So, pag-usapan po natin muna, ito play po natin yung video. Sinasaktan yung atakdog ng mga pinklawan-dilawan mga komunista, nagsumbong sa media. Gaba, dili good magsaba. O, ito. Pakinggan po natin si Percy Tabi at saka i-rebat natin. No? Siyempre, kakampi tayo ng mga artist na yan. Ako, kahit gayahin nila ako, tapos ang resulta iba, okay lang. Kunyari, mukha ni Tatay Tigong, ako yung resulta, okay. Ayos. Drawing niya ako, boy, iyak. At saka ni Richard Art. Ayan. Pakinggan natin yung iyakin na bullying bakla. No? Ayun na naman, magagalit kayo sa amin. Sabihin namin kayong bakla. Bakla naman talaga kayo, no? Kakampingan ninyo si Vice Gandang Akla. Bully ka, pero siya yan ang maliwanag dyan. Bully ka, pero pag ginantihan ka, umiyak-iyak ka. Lagi, tangina, yan naman yung personality mo. Eh. Bully, no, mambastos. Gantihan ka na magandang art. Okay lang yan. O, ito si Percy Tabi. Oh. Ano po yung reaction po ninyo nung nakita po ninyo? First time yung nakita, yung caricature po. Ayun na umaga pagising ko, marami na tayong mga kababayan na nag-forward sa akin itong caricature na ginawa sa akin ng isang account na ang pangalan ay Richard Art. Tapos kung sinilit natin yung account, nakita natin gumagawa talaga siya ng mga portraits, caricature using his art, his talent. At talaga nalungkot ako kasi imagine a gifted person, isang tao na binigyan ng artistic capacities ng Panginoon ay ginagamit ito para mangutya at manlait ng kapwa. So, Oh, lol! Yan. Tangina, ano natin, sagutin natin one by one ito. Alam mo, Perse, ang ganda ng sinabi mo eh. No? Binigyan daw ng talent ng Panginoon pero ginagamit sa panglait ng kapwa. Alam mo, Perse Tabi, ginagawa nyo yan. Di ba yung mga makakaliwang grupo? Grabe kayo manglait, yung mga taga-University of the Philippines na mga aktivista. Diyan kayo nang galing, di ba? Mga bastos kayo. Tignan mo yung talent ninyo. Takina taon-taon, no? Sa panahon ni Tatay Digong hanggang ngayon, kay Inday Sara. Gumagawa kayo ng effigy, di ba? Ang galing ninyo. No? Mga artist kayo.
kuhang-kuha ninyo yung inis ng taong bayan. Eh. Ayan, pagsabihan nyo rin yung mga inayupak na mga kakampi ninyo na yung talent ninyo na ibinigay ng Diyos, huwag yung gamitin para manglait ng kapwa. Hindi back to you. Kayo, okay lang kayo manglait. So, kumbaga, no, ano kayo, wala pwedeng makakaharang sa inyo. No, untouchable kayo. At hindi pwede kayong punain. Kasi nga, feeling ninyo, kayo ang superior. Gumagawa kayo ng art, putang ina, nakakagalit, pero nung ginantihan kayo, iyak kayo. Putang ina, napaka-double standards po ninyo. Wala kayong karapatan pumuna dito sa kay Richard Art na gumawa ng mukha mong nakatabingi. Eh, totoo naman talaga nakatabingi ka eh. Tingnan mo naman yan, oh. Wala, kanya-kanyang trip lang yan. Kanya-kanyang imahinasyon. No, bilang isang artist, hindi ako artist. What for example, mag-imagine ako na ganito. Eh, that's part of freedom of expression at karapatan ko magpinta. Hindi naman ipinagbabawal sa saligang batas na puminta ka ng karikature ng isang politikong hinayupak. Very easy. So ngayon, pagsabihan nyo po, yung mga aktivista na gumagawa ng effigy ng mga presidente, kay Inday Sara, kay former President Duterte, grabe kayo mambalahura eh. Ibakto yun na lang natin sa mga kakampi ninyo. So ngayon, tinamaan kayo dito, simpleng art, o iyak kayo. Sige nga, tuloy yun. Yun yung naging initial reaction ko. Pero later on, marami na rin nag-message na nagsabi na hindi dapat ito palampasin at dapat ito ay maturuan daw ng leksyon. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng ating legal team kung paano tayo mag-proceed from this point on. Mas hindi para sa akin, alam nyo, kundi para dun sa mga katulad ko na mga naging survivors ng stroke o kaya naman ay mga kapwa PWDs na ginagamit yung aming disability bilang katatawanan. At napakasakit ito kasi hindi nila alam kung gaano katindi yung pinagdaanan namin dun sa medical episode, halimbawa ng stroke para makasurvive at ng aming mga pamilya para lamang gawing isang punchline. Ano po ang inyong masasabi dun sa mga may Olol! Putang ina, nang hanap ng damay. Gagawa daw siya ng hakbang legal, no? Kailangan daw maparusahan, no? Lo mo yung artist na yun. Alam mo, Percy Tabi, no? Huwag ka na maghanap ng damay. Ginagamit mo pa yung mga stroke, ginagamit mo pa yung PWD. Wala namang intensyon yung artist na yun para sa mga PWD. Ikaw lang talaga, sinisingle out ka nga eh. Drenowing nga yung mukha mong nakatabing eh. Nang damay ka pa, grabe ang galing mag-twist ng ng sitwasyon itong mga kaliwang grupo. Masyado kang iyakin. Si Digong, ginawa ng karikature ninyo, mga grupo ninyo, pinagtatawanan ninyo. 'Di ba? Yung ginawa nyo kay ni Vice Ganda, kay Tatay Digong, pinagtatawanan ninyo. Mamaya ipipli natin yung mga rebuttal natin sa yung hinayupak ha. No? Kayo ay politician. Pumasok kayo diyan sa sitwasyon na yan, tanggapin nyo yung kritisismo against inyo. Hindi lang pwede kayo lang yung masaya. Hindi po pwede kayo lang yung palaging panalo sa pambubuli eh. Hindi po pwede na laging sumasang-ayon sa inyo ang tao. Mga kaliwang grupo lang naman din sumasang-ayon sa inyo eh. Tanggapin nyo na ang taong bayan sinusukat talaga ang inyong mga estilo bilang isang kongresista. Pinuna ka dito. Isa lang ang ibig sabihin yan. Drenowing ka, pininta ka dahil nainis yung artist na yan sa pagmumukha mo. Ako nga, inis sa'yo eh. Nakita ko lang mukha mo, putang ina, sira ang buhay ko eh. Sira ang araw ko, tangina mino. Grabe ka naman kasi makapanglait din sa mga Duterte. Di ba, pinagtatawanan mo pa. Tsaka hindi lang naman yung artist na yan ang gumagawa ng caricature, marami. Yung kakampi mo, mga taga-UP, ang galing ng mga fine arts dyan eh. No? Ang galing ng mga dyan, mga nagpipinta, mga artist.
Laging pulutan si Inday Sara, laging pulutan si Tatay Digong, malaking effigy ba? Bakit ba nagsampa ba ng kaso yun si Inday Sara, si Tatay Digong? Hindi. Kasi alam ng mga yan, mga abogado, abogada ang mga yan, that's part of freedom of expression. Mapahiya ka lang. Iiyak ka lang doon dahil wala naman pong illegal sa caricature. Okay, tuloy tayo. Nanaw po na, well, political figure ka or even mga artista, for example, fair game kayo sa mga political satire na ganito, including Tama. physical characteristics po, no? Where should you draw the line between political satire and ano ba ang tawag dun, pambabastos? Yes, and this is outright cruelty and discrimination. No? So, tanggap naman natin na tayo ay mga political figures, public figures, and we welcome criticisms, we welcome feedback, we welcome those who disagree with us. Pero ito kasi nangyari talagang it crossed the line. Ang ginamit na talaga na weapon, na weaponize yung ating pagiging stroke survivor, yung asymmetry ng aking mukha, ang tawag nga nila yung pagiging niwi ko para gawing katatawanan. At hindi lang ito tungkol sa akin kasi this is about everyone na mayroong similar characteristics. Mga kapwa ko stroke survivors na hindi rin pantay yung mukha because of the asymmetry as a result of the stroke. Okay naman mga PWDs na mayroong physical disability na ginagamit na katatawanan at ginagawang dahilan para kutyain at salawalain yung kanilang pagkatao. Alam mo, Persia, sindan niya, huwag kang maghanap ng damay. Tarantado. Ako sa akin hindi naman ako nanonood diyan sa mga art ni Richard Art, no. Pati diyan kay Boy Iyak. Huwag kang manghanap ng damay ng mga cancer survivor. Asawa ko cancer survivor din ng may PWD. Ito ay ginamit mo lang sila, huwag mong gamitin sila. Alam namin yung mga estratehiya mo. Maliwanag po diyan sa art ni Richard Art, hindi niya dinamay yung mga PWD or yung mga stroke survivor, cancer survivor. Kahit tanungin mo si Richard Art, hindi niya alam kung bakit tumatabingi yung panga mo. At ako nga rin mismo, lagi kaming nagkikriticize sa inyo, hindi rin namin alam kung bakit tumatabingi yung panga mo. Ngayon, magpapasalamat kami kay Richard Art dahil nalaman namin na kaya tumatabingi yung panga mo dahil cancer survivor ka. O, di ba? Nalaman namin sa artist na yan. Ako sa akin, wala siyang intention na manakit sa PWD. At wala siyang intention na manakit sa mga cancer survivor. Ang intention niya ay ipinta niya yung isang akbayan representative person niya dahil nainisa sa'yo sa inyong political stand. Kung dawi ka mambastos sa mga Duterte, dawi ka bumabanat sa mga Duterte, ini-express niya yung galit niya, ipininta ka niya, yan lang doon, hanggang doon lang. Huwag mo namang i-extend doon sa mga PWD, doon sa mga cancer survivor. Anak ka ng kagwang ka, wala kaming pakialam doon. Ang pakialam namin, yung political stand mo kung paano ka mambastos sa mga Duterte, period. Yan naman pala ayaw mong mabuli. Ayaw mong mabastos ka, di wag ka rin mambastos, wag ka rin mambuli. Ginagawa mong pulutan ng mga Duterte, araw-araw, puro Duterte, Inday Sara. Makabanat ka, sobra-sobra. Ngayon, merong isang netizen na artist, ine-express niya yung damdamin niya sa pag-criticize sa'yo sa pamamagitan ng pagpipinta. Yan naman talaga yung mukha mo Huwag kang magalit. Huwag kang iyakan. Tangingot naman ito. Alam mo, nakakahiya sa isang bullying akla, no? Na ikaw, grabe, mambuli ka, mambastos ka, sobra-sobra. Pero ginantihan ka lang ng pagpipinta, iyak ka. Bakla talaga, Ayun nga, Ano yun?
Kanina lamang po ipinakita natin yung post ni Richard Art na humihingi siya ng paumanhin at hindi rin po niya intensyon na makasakit ng damdamin doon sa kanyang pagpapakita ng caricature. Ano po ang tugon ninyo dito? Well, binasa ko at yung paghingi ng paumanhin, hindi ko nga alam kung kanino addressed yung kanyang panghingi ng apology kasi kung mapansin po natin, ni walang pangalan na binanggit kung sino yung kanyang pinapatungkulan ng kanyang apology. So, mainam din na makita ng mga kababayan natin na may ganito na paghingi ng apology pero sa dulo dapat may pananagutan. Kasi hindi pwedeng lagi na lamang ganito na may gagawin na panlalait, pangungutya sa kapwa, tapos pag na-call out, hihingi lang ng public apology. Ito nga apology na to, parang non-apology kasi hindi nga nagbanggit na pangalan kung kanino sila nag-apologize. Ito po ba ang first Ang tanga naman ito, no? Humingi na nga ako sa'yo ng apology, ayaw mo talagang tumanggap, buang ka. Diyos ko, itong baklang na ito, hukluban na ito. O, ito po yung apology ni Richard Art. No? Okay. So, basahin po natin yan. Kasi sabi ni Percy, hindi na daw niya alam kung para saan daw yan. Hindi para saan ba? Sa'yo! Kabuba naman. Ikaw lang naman yung nag-react sa mga ipinipinta ni Richard Art. Kaya para yan sa'yo, baklang hukloban. No? O, sabi ni Richard Art, magandang araw po sa lahat. Taos-puso po akong humingi ng paumanhin sa caricature na iginuhit at ipinost ko. Hindi ko po intensyon na manakit o pagtawanan ang kondisyon ng kahit sino. Tama. Kulang po ako sa pag-iisip at hindi ko naisip yung magiging epekto nito. Humingi po ako ng sorry sa taong nadamay, sa pamilya niya at sa lahat ng na-offend. Tinanggal ko na po yung post at magsisilbi po itong aral sa akin bilang artist. Pangako po na mas magiging maingat at responsable na ako sa mga susunod kong gawa. Salamat po, Richard Art. Sabi naman dito sa baba, walang intensyon, manakit o pagtawanan ang kondisyon ni Numan. Ano yun? Aksidente lang ba na drawing mo? We have taken serious note on this incident. Buang! Ngayon, humingi ng paumanhin sa inyo, ayaw nyo tanggapin. Kaya gusto ninyong parusahan daw, legal action. Lo mo! Wala pong ganyan. Wala po sa saligang batas. Na ipinagbabawal yung pagpinta ng caricature. Tanginamin mo, Perse. Tinakot nyo yung ordinaryong Pilipino na kasuhan. Huwag kayong mag-alala, Richard Art. Tutulungan kayo ni Kiko Barsaga. Sige nga, tuloy nga natin. time na ginawan kayo ng caricature nitong si Richard Art? First time niyo po ba siyang na-encounter? First time ko to na-encounter pero in the past marami na rin gumawa ng mga similar na mga caricature. Yung iba ini-edit yung photos para yan gawin na nakangiwi ako. Tapos madalas ko na rin naman na-encounter. Nakangiwi ka naman talaga. Tang-inumin naman tong baklang ito. Tanggapin mong nakangiwi ka. Ngiwi ka talaga, sir. Maniwala ka. Tumingin ka sa salamin mo. Tangina, huwag mong dayain yung sarili mo, kawawa ka. Nagre-react ka, hindi ako ngawi. Tabingi ka nga. Nakakiling ka lagi. Kaya, sir, mawa ka sa sarili mo. Yung drawing ni Richard, hindi intensyon na saktan ang pagiging PWD. PWD mo. Pagiging sa cancer survivor mo. Yan talaga ang hitsura mo. Huwag mo nang i-rebat. Putang ina, dinaya mo sarili mo. Manalamin ka. Manalamin ka. Siyempre artist yan Siyempre kailangan niya ng konting twist para mapansin, no? Kasi content creator yan you need to accept the reality na tabingi ang panga mo. Left or right? Ano ba? Kanan pala yung tabingi niya. Since the start of my yung electoral political career in 2022 na tinatawag na baklang iwi, baklang sinampal lang tikbalang, no? Kung maalala nyo, 2 years ago, meron pa nga isang Totoo naman, baklang iwi ka. Hindi ka bakla.
Lo mo. Huwag mo dayain pagkatao mo. Ikaw pala, hindi mo accept na bakla ka. Kung tawagin kang bakla, putang na, huwag ka naman masaktan. Totoo naman talagang bakla ka. Yan ang mahirap sa inyo eh. Kayo mambastos, okay lang. Pag may gumawa ng kabastusan sa inyo, failing nyo, binagsakan na kayo ng langit at lupa, mga inayupa. Hmm. Yeah. Senador na nagsabi sa akin na sasampalin daw niya ako para magpantay yung mukha ko. Mm. Opo. Pero, sir, I understand, sabi niyo po kanina, Sinong senador na sampal sa'yo para pumantay yung mukha mo? Si ano ba? Si Bato? O si Robin Idol Padilla? Kasi matindi rin ng pambanat mo sa mga yan eh. Nagkantihan ka, umiyak ka. Yes! Gado ko. Hmm. kung pinag-aaralan pa ng legal team ninyo kung ano yung magiging next move. But as early as now, nakikita po ba natin kung ano-ano yung mga considerations, mga possible na legal case na pwede niyang kaharapin kung sakali? Well, syempre, nandyan yung mga defamation cases na meron tayo. Pero sa dulo, kausap pa rin kasi ilang grupo ng mga PWDs. At in fact, marami sa kanila talaga ang nag-uudyok sa atin na mag-file ng kaso under RA 7277. Ito yung Magna Carta for disabled persons. Kasi under this Republic Act, pinoprotektahan ang mga persons with disabilities mula sa humiliation because of their disability. So, ang pakiusap nila, sana daw ay ituloy yung pagkakaso nang sa ganun ay kahit pa paano matuto ang ating mga kababayan na hindi gawing katatawanan ang disability ng mga Pilipino kapwa Tangina nila. mo, sir. Mapahiya ka lang sa korte para sa akin. Defamation? Wala pong kasong defamation pag ikaw ay politician. Yan po ay nasa desisyon na ng Korte Suprema. Walang defamation case pag ikaw ay public servant. Tandaan mo. Pagmurahin ka namin kaliwat ka ng hinayupak, sir, wala yan, sir. That's part of freedom of expression. Mura, wala yan. Walang defamation yan. Marami nang talo dyan, sir. Totoo lang. Ano na yung ruling ng Korte Suprema? At saka sabi niya, magsasampa ng kaso yung mga PWD. For your information, sir, wala namang binanggit na PWD yung Richard Art. Sa totoo lang. Ang intention lamang niya, yung expression niya, yun ang imahinasyon niya sa pagkatao mo. Dahil bastos ka. Ngayon, nakaganti ang mga yan, iyak ka. Okay, meron pang isang artist na possibly daw na sampahan din ng reklamo. Ito ay post ng ang balita ngayon. Ayan, oh. Si Boy iyak. Ang sabi dyan, no? Oh, ito. Basahin natin yung post ng ang balita ngayon. Boy iyak, posibleng isa sa mga irereklamo ni Sindanya. Bagamat burado na ang naturang viral content, posibleng mapabilang umano sa mga irereklamo ang content creator na si Boy Iyak matapos umano nitong magpakalat ng larawang naghahambing sa kongresista kay Mia Khalifa. Nangina, Boy Iyak. Huwag kang matakot, Boy Iyak. Hindi tangina. Dito, magagalit ka pa rin dito, pero si Sindanya, kaganda ng pinagkumpara ni Boy Iyak sa'yo, Mia Khalifa talaga. Hindi nga mo naman, at least yan, naihawig ka sa mga magaganda. Kaso porn artist ito. Alam nyo, sa mga artist na may mga ganyan, no, caricature, ginagawa, wag po kayong matakot. Dahil ito po marami naman pong mga caricature na ginagawa ang ito pinagpipiestahan ito ganyan ayan persitabi talaga Again, hindi natin kinukutya ang pagiging ngayon lang natin nalaman na si Percy pala ay cancer survivor. Out tayo dyan, Percy, sa usapin na yan. Ngayon natin nalaman na si Percy Sindanya ay PWD pala ang kanyang status. Yan ang mahirap sa inyo. Kayo pa yung may kapansanan, kayo pa yung bully animal.
Okay, ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa kanyang political stand na grabe talaga makapambastos sa mga Duterte. Alam, yan po yung mga political caricature. Si Tatay Digong, Donald Trump, si Bangag na, meron din. No? Ayan po. Alam nyo, ito, wala pong, hindi po illegal yung political caricature. Part of freedom of expression po yan. Ito, basahin ko po, meron pong post kay Fichu, no? Alam naman natin, DDS din po. Political caricatures are not illegal. Super happy ako malaman na heart si Percy Serdanya, no? At nag-threaten siya, magkakaso siya sa lahat ng mga pinagtatawanan siya. Pero, how stupid. Ill-informed and disgustingly self-indulgent, it is to think he can sue people who make caricatures of him or making fun of his physical attributes. Di pa siya pinangpanganak. Politicians have been made into caricatures by political cartoonists and graffiti artists or even random people who even before the internet was created drew them on walls and street pavements. Di ba kayo, mga kaliwang grupo? Hindi na mga political caricature ninyo sa mga pader pa. Tsaka ang overacting niya, people aren't making fun of people who had a stroke. Tama, hindi naman natatawa kami sa mga na-stroke. Natawa kami dahil nga sa inyong political stand. People are making fun of him. Bakit naging advocacy about PWDs? Isa lang naman ang pinagtatawanan. Tama. Nang damang hanap nga ng damay. Again, hindi illegal na pagtawanan ang isang public official sa itsura or gawa ng political caricature. Ayan. For some time, leftists and sensitive are very fragile. Matindi nga ho yung mga kaliwang grupo Matindi gumagawa ng caricature. Kaya kayong mga artist, wag po kayong matakot. Tuloy nyo lang yung pagpipinta nyo. Next nyo ipinta si Bangag. Sabi naman ni Kiko Barsagaw, handa umano siyang tumulong sa mga ng legal sa mga sasampahan ng kaso ni Percy Sindanya. Huwag po kayong matakot. Lapit po kayo kay kung Kiko Barsaga. Tsaka mapahiya lang siya dyan pagdating sa korte kung kayo. Patindi kayong ito sabi Barsaga nag-alok ng legal assistance sa artist na binalaan ng akbayan. We are willing to provide legal assistance to Richard Art. In their case against Akbayan Party List, we will protect the Filipino people's rights to speak out against corrupt government officials, sabi ni ex-Congressman Kiko Barsaga. Huwag po kayong mag-alala. Boy, iyak, damay ka daw. Huwag kayong mag-alala dahil hindi po yan illegal. Wala pong kasalanan sa pagpipinta. O ngayon, tingnan mo Percy Tabi. Naalala po ninyo yung ginawa ni Vice Ganda na pambabastos kay former President Duterte. Marami pong nag-react doon. Pero ano ang ginawa ni Percy Tabi? Tinawanan niya si Tatay Digong. No? Ito, matanda na si Tatay Digong, 82. Tinutolerate niya si Vice Ganda. Ito yung pangyayari noon kay Vice Ganda. Darling, hold my hand. Nothing beats a jet through Honolulu. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big allowance and DBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang ina niyo. Tingnan mo yan Ngayon, Percy Tabi, kinundina mo ba itong si Vice Ganda na gumagawa ng kakatawanan laban minamak si Tatay Digong, 82 anyos? Anong ginawa mo, Percy Tabi? Ito yung ginawa mong inayupa ka. Ayan Speaking truth to power is most potent when it makes people laugh. Ibig sabihin, tagos na tagos at tusok na tusok. Laughter is not only the best medicine, it is also the best wake-up call.
Mabuhay ka, Meme Vice Ganda. Maraming salamat sa pagpapatawa ng may pagmumulat at paninindigan. At kung sakali mga persona non grata ka, carry lang yan. Dahil sa aming puso, Meme Vice, ikaw ay persona bonggang-bongga. O sa inyo, tusok na tusok, pasok na pasok. Ang inumin nyo. Yung pambabastos ni Vice Ganda, tusok na tusok sa inyo. Pero yung ipininta yung mukha mo, iyak ka. Natawa rin kami sa pagpipinta ni Richard Art at ni Boy iyak. Laughter is the best medicine. Huwag nyo kaming parahin sa aming kaligayahan. Ikaw nga, hindi naman namin pinapara. Bahala ka, mambastos. Bahala ka. Pagtawanan mo si Tatay Digong mga Duterte. Pero kami, hayaan nyo rin kami na pagtawanan kang hinayupa ka. Ang mga iyakin kayo. Huwag mong gawin. Sa iba, ang ayaw mong gawin sa'yo. Mo, tama? Ito pa, yung ginawa niya kay Bato. Ang inumin talaga naman. Kayo lang pala ang pwedeng gumawa nito. Ayan yung pinagtatawanan niya si Bato. Run! 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 Oh. Hello! Oh, hala. Oh. Oh, tawa now, iyak later. Yun yung pong nadula si Bato. Pinagtawanan niyang hinayupak. O, tingnan mo. Yan talaga ang dapat ka sa sampahan ng kaso niyan. Kasi may video yun. Yung isang senador, mambabatas, nung tumakbo dahil hinahabol ng NBI ni Matibag, nadula sa hagdanan, pinagtawanan mo. So yan, okay lang sa'yo? Oh, hindi ka pwedeng kasuhan? O yan, inayaan ka lang ni Bato. Oh. Sinampal ka ba? Inayaan ka lang. Yan talaga ay nakakasakit yung ginawa mo. Pinagtawanan mo yung tao, nadulas na nga, imbis na tulungan mo. Imbis makano ka ng simpatiya, pero anong ginawa mo? Binastos mo pa. So ngayon yung simpleng art, umiyak ka, ito pa. No, panoorin natin yung kabastusan niya. Ito, kay Edel Robin, Ang nakakatawa dito, paano masasabi ni Sen Robin na hindi niya itinakas si San Bato? Inamin niya na siya mismo ang nag-udyok na umalis ito sa Senado at siya pa ang may-ari ng getaway vehicle. Baka na FOMO si Sen Robin kay Digong at Bato. Ayan tuloy, na-violate niya ang Article 70 ng Rome Statute on offenses against the administration of justice dahil sa pag-obstruct niya ng enforcement ng ICC warrant. Imbes na maging palusot, nagmistulang confession ng pahayag ni Sen Robin. At the very least, our authorities should investigate and question Sen Robin on the whereabouts of Bato and file the necessary charges. Isang kahihiyan ng pagkakanlong ng ilang senador sa tao nagpapatay ng libu-libong Pilipino. tingnan mo. Huwag na sanang madagdagan pa itong nakakahiyang pagsasalaula sa katarungan at karapatang pantao. If the government is serious in capturing this fugitive, then a nationwide manhunt is absolutely necessary. Tayo na, yung salita mo ang ginagamit pa, nagpapatay ng maraming tao. Putang, mga akusasyon pa nga lang yung mga pinagsasabi mo. Grabe ka, ha? So ngayon, ginantihan ka lang ng drawing, iyak. O ito pa, pero si Tabi, yung ginawa mo, ayan pinaalala lang namin kabastusan mo. Meron ka pang pautot na Merry Grispiatos pang nalalamang hinayupa ka. Merry Grispiatos, ha? Drinowing ka lang ni Richard Art, iyak ka. Kaya si Boy iyak, natakot, dinilit niya yung drawing niya, pero kakasuhan ka daw, Boy, iyak. Okay. Ito pa, dinala pa talaga ninyo sa session hall ng kongreso yan, Okay ba? Matino ba yung pag-iisip ninyong tatlo? So, hayaan lang ba namin yung kabastusan ninyo? Ayan na nga yung sinabi natin, hindi lang po kayo yung may karapatan na mamuna, mag-criticize, kundi lahat ng mga Pilipino entitled sa criticism. Kung murahin ka dahil sa ginagawa mo dyan, political stand mo, dyan sa Kongreso,
Ota, so be it, tanggapin mo, wag kang mangyak dahil ang tindi mo naman mga ano mambastos kay Tatay Digong eh. O bakit ba yung merong DDS doon na nakaharap ka doon sa Bagyo? Oh, harap-harapan pinahiya ka, may nagawa ka ba? O ito, pakinggan natin. Duterte, Mm. Duterte, Mm. Duterte, Mm. Duterte, Mm. Duterte, Mm. Duterte, Mm. Duterte. Pumunta ng Bagyo para makantsawan lang. Humingi ka pa. Again, yung political caricature ay hindi po yan labag sa batas. Wala pong illegal. Yung sinabi niya, nandamay lang siya ng PWD, cancer survivor. Wala namang binanggit doon si Richard Art, no? Na para ito sa mga PWD. Model niya si Percy Sindanya. Walang ganun. That's part of freedom of expression. Kayong mga artist, okay lang. Gunyo yan. Maganda nga yung mga artist ngayon. Ang maganda ninyong pulutan, yung mga politikong naglilima sa kaba ng bayan. Kasi kung ayaw niyo naman mag-rally sa kalsada, that's part of democracy. No, freedom of expression, freedom of speech. Dahil pag nag-rally ka sa kalsada, baha, lulubog sa baha, sige gamitin niyo yung talent ninyo. Gawan nyo ng political caricature itong mga kawatan sa kaba ng bayan. Tsaka ikaw, Percy Sindanya, huwag kang iyakin. Dahil alam ng taong bayan, bastos kang bunganga ka rin. Matindi ka rin mambatikos, mag-criticize sa mga Duterte, kay Inday Sara, kay Tatay Digong. Tsaka yung kasamahan mo, yung mga taga-UP, gumagawa ng FAJ ilang beses sa isang taon. Gumagawa din ng caricature against mga political enemies ninyo. Mga political counterpart ninyo, ang paborito ninyo mga Duterte. Utang inang iyakin mo, di umalis ka na lang sa pagkapolitiko, pagkakongresista, at maging pribadong tao ka na lamang para hindi ka mapulutan sa social media. Kayo lang pala ang marunong gumawa ng caricature, marunong din ang mga kakampi ng mga Duterte. Ako hindi ko alam kung mga DDS ang mga to. Pero that's part po ito ng content nila. Parte po yan ng content ng mga content creator sa social media. Para sa akin, hindi po illegal ang paggawa ng caricature. Yung ginawa nga ho doon ni Coast Guard, sino tong hinayupak na mukhang palwarin yung ilong. Pareha lang kami. Mas matindi naman yung hinayupak na yun. Yung si Tariela, caricature sa kay President Xi Jinping. Pinarusahan ba tayo ng China? Wala naman. That's part of political part ng politika. Ikaw, kung ayaw mong magawa ng caricature, mag-resign ka na lang pagiging kongresista at maging pribadong tabingi ang pangaka na lang. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa.
sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.